Isesecure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating CIDG. Flood control project sa Bawang La Union, idineklarang crime scene. Inilagay na whip hole sa proyekto, peke umano, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito, at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. This is a status of documents inside the office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Vice President Sara Duterte winave ang parliamentary privilege sa House Budget Deliberation ng Office of the Vice President. Ngunit mga tanong kaugnay ng confidential funds, ayaw nang sagutin. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission ito. Independent Commission for Infrastructure nagsimula ng magtrabaho ngayong araw. Pagpapalakas sa kapangyarihan ng ICI, suportado ng Malacanang. Mga kalsadang sakop ng no parking at absolutely no parking zone inilabas ng MMDA. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Idineklara ng Crime Scene Independent Commission on Infrastructure Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang flood control project sa bayan ng Bawang La Union. Sa isinagawang inspeksyon kanina, natuklasang peke lang ang inilagay na whip hole na makatutulong sana upang mabawasan ang stress sa estruktura tulad ng flood control project. Mula sa Bawang La Union, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang hapon, Benedict. Kailangan ba talaga ng flood control project sa nasabing lugar? Magandang hapon, June. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kailangan naman anya ng flood control project dito sa lugar, kung kaya't nararapat na matibay yung pagkakagawa at hindi substandard yung mga materyales na gagamitin dito. Hindi na muna papahintulutan na may pumasok at magsagawa ng konstruksyon sa flood control project sa bayan ng Bawang La Union. Ayon kay Independent Commission on Infrastructure Special Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa ngayon ay itinuturing ng crime scene ang lugar. Isesecure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating CIDG. At ngayong nagsisimula na ang Independent Commission sa gagawing investigasyon sa maanumalyang flood control project, uumpisahan na rin nila ang pangangalap ng ebidensya sa mga proyekto.
magkakaroon din tayo kasi looking at the quality of the concrete, magkakaroon din tayo ng coring test para kasi may specs din. Yung structure. Structure. Yung semento. Yung strength ng semento. So i-coring test din natin yan. At pag nakuha na lahat yan, then we are ready to file a case. Consolidate lang namin yung mga pieces of evidence. Kanina, nag-inspeksyon sina Mayor Magalong kasama si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa flood control project sa Barangay Akaw at Barangay Kalimbaya sa bayan ng Bawang. Dito nadiskubre ng kalihim na peke ang inilagay na whip hole sa naturang proyekto. Ang whip hole ay ang inilalagay na tubo sa isang infrastruktura gaya ng flood control project upang hindi magkaroon ng stress sa istruktura. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang. Isa din sa ikinadismaya ni na Secretary Dizon at Mayor Magalong ay ang nadiskubreng substandard na bakal na ginamit sa proyekto. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Silang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket ayusin nila, walang kaso, hindi ganyan. Ayusin nila, pero may kaso yan. Substandard eh. Pero lumalabas na may 0.48, meron pa nga 1.6 yung measure namin ni Secretary Vince. Tapos yung pati yung tie wire, instead na double tie wire, single tie wire lang. Ipapa-analyze din natin lahat ito. Samantala, sa ibinigay na detalye ng DPWH, ang naturang flood mitigation project package 5 at 6 sa Bawang River ay nakasaad sa 2024 General Appropriation Act o GAA na nagkakalaga ng nasa 89.7 million pesos sa kada isang proyekto na kung susumahin ay aabot sa mahigit 179.4 million pesos. Makikita rin sa record na parehong Silver Wolves Construction Corporation ang nangasiwa sa proyekto na kung saan nakasaad na 100% tapos na ang proyekto noong March 16, 2025. Ulitin ko, kung magpapagawa ka ng kahit bahay na maliit, kailangan ng plano. Gagong-gago na naman siguro kung magpapagawa ka ng almost 200 million worth na flood control project. No, na kailangan ng maayos na engineering design, kailangan kasi dadaanan ng tubig to eh. Diba? So kailangan to matibay. Kaya naman sinabi ni Mayor Magalong na kasama ito sa iimbestigahan ng binuong Independent Commission. Yun dahil nagsimula na ang ICI sa kanilang gampanin, tiniyak naman ni Secretary Dizon na nakahanda silang tumulong sa kung ano man yung mga kakailanganing ebidensya o dokumento ng Independent Commission para sa kanilang gagawing investigasyon sa flood control project sa bansa. At yan muna ang ating update mula rito sa Bawang, La Union. Balik sa inyo dyan, June. Benedict, gaano pa ba karami yung mga nakakaiyak na proyekto dyan sa probinsya ng La Union? June, dito sa inspection kanina, 2 barangay ito. Sa isang proyekto ito na dito sa along Bawang River. At June, isa rin sa napansin kanina ni Secretary Dizon, itong bagong semento lang na layer dito sa ginagawang flood control project na ito na ayon nga sa kanya ay tila pinapolish na ng mga kontraktor yun ngang mga proyekto kasi nga sa mga isinasagawa nilang sunod-sunod na inspection, June. Ibig sabihin, minamadali ng matapos, ganun ba o pinapakinis lang? Yes, June, gaya nga nitong nasa likuran natin, no, may mga bagong semento pa nga. Hindi lang dito, hanggang doon sa kabilang barangay, June, ng Barangay Akaw. Doon nga nakita ni Secretary Dizon yung maikling whip hole na dapat sana ay 2 metro yung haba o tagusan dito sa pader ng river wall na ito, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagsimula nang magtrabaho ang Independent Commission for Infrastructure. Sila ang mag-iimbestiga sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. Bukas naman ang Malacanang sa ipinapanukala ng ilang mambabatas na gawin ng permanente ang nasabing komisyon.
Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isa lamang din po ang adhikain nito, iisa ang layo nito. Mapanagot ang dapat na mapanagot. Nag-convene na ngayong araw ang mga miyembro ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang magkakasama na sa pulong sina former Supreme Court Associate Justice Andres Bernal Reyes, dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Suportado naman ng Malacanang ang anumang hakbang para palakasin pa ang kapangyarihan ng ICI. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission ito. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi na kailangan ng contempt powers ng ICI. Pero welcome anya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung isusulong ito ng mga mambabatas. Ang sabi po ng Pangulo, ito'y fact-finding commission. So, di po kinakailangan talaga po na magkaroon ng power na mag-punish dun sa mga taong hindi dadalo. Pero, kung iyon po ay ibibigay sa Independent Commission ng mga mambabatas, maganda po siyang suggestion. At yan po ay welcome na welcome po sa Pangulo. Sa ilalim ng House Bill No. 4453, ipinapanukala ang mas pinalawig na subpoena power at magpataw ng cite in contempt sa mga tatangging makipagtulungan sa ICI. Hihilingin naman ni Senate President Vicente Sotto III na sertipikahan bilang urgent bill ng Pangulo ang kanyang ipinanukalang Independent People's Commission. Ayon kay SP Soto, ito ang magtitiyak na magiging permanente na ang nilikhang ICI ni PBBM. Inaasahang papangalanan ng komisyon ng Executive Director nito sa loob ng 1 linggo. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na may pondong nakalaan para sa ICI. Napag-usapan namin ni Executive Secretary Bersamin that kung kaya pa sa budget nila, they will provide it. Pero pag hindi na kaya, they will request from us. So i-charge natin to sa contingent fund for the MOE and capital outlays for their operations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Hindi man lamang umabot ng 2 oras ang budget deliberations ng Office of the Vice President sa House Appropriations Committee ngayong araw. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte upang depensahan ang pondo ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. I waive the privilege. Yes. Mag-isa lang at walang kasamang Undersecretary maging Assistant Secretary si Vice President Sara Duterte na dumalo sa House deliberations para sa budget ng Office of the Vice President ngayong araw. Ayon sa pangalawang Pangulo, minabuti niyang siya na lang ang personal na dumalo sa budget hearing dahil marami umano sa kanyang staff ang kinabahan at nagkasakit noong pumunta ang mga ito sa committee hearing noong nakaraang taon. Bukod dito sa kagustuhan ng ilang mambabatas na bigyan ng parliamentary immunity o hindi na tanungin pa ang budget ng tanggapan ng Vice Presidente, nag-waive ang pangalawang Pangulo sa nasabing pribilehiyo. Ngunit hindi gaya ng mga nakaraang hearing sa Kamara, naging mas kalmado ang pangalawang Pangulo sa pagsagot sa mga katanungan ng mga mambabatas. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang budget ng OVP, inusisa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang issue sa confidential funds at madalas na pag-alis ni VP Duterte sa bansa. Ngunit makailang ulit na tumanggi si VP Sara na sagutin ang mga tanong kaugnay nito. Mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds
for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. This is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Kaugnay nito ay pinaliwanag ng pangalawang Pangulo na patuloy na pinaghahandaan ng kanyang defense team ang posibleng impeachment sa mga susunod na taon hanggang 2028. Lalo aniya may kaugnayan ito sa presidential elections. Inungkat din ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co ang gastos ng OVP sa mga pag-alis ng bansa ng pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng pagbanggit ng pangalawang Pangulo na ilang beses siyang lumabas ng bansa ngayong taon upang magtungo sa Japan at the Netherlands. Bumiyahe rin siya sa Hong Kong, Qatar, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, France at Belgium. Iginiit naman ni VP Duterte na hindi lahat ng mga ito ay may kasama siyang staff ng OVP. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin din ni VP Sara na wala siyang ginamit na public funds para sa kanyang mga personal na biyahe. Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman kung kinuha sa gobyerno. Bukod dito, nilinaw niya na ang security na kasama niya sa mga pag-alis ng bansa ay desisyon ng Armed Forces of the Philippines na wala siyang kontrol. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Tumagal lamang ng mahigit 1 oras ang budget deliberations ng House Appropriations Committee sa pondo ng OVP. Nasa 902.895 million pesos ang prinisenta ni Vice President Duterte na panukalang budget nila para sa susunod na taon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte sa estado ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng paghahayag ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi fit for trial si FPRRD.
Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinagbabawal pa rin sa kanila ang magbigay ng komentaryo kaugnay sa kanilang ama. Hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Sa pagdinig na isinagawa kanina para sa pondo ng Judiciary ng Pilipinas, isa sa naungkat ay ang papel ng hudikatura sa kasalukuyang mga investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Pero ayon sa isang opisyal ng hudikatura, papasyahan lamang nila ang mga kasong ihain sa mga hukuman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. I think we all can see that galit na rin ang sambayan ng Pilipino doon sa mga nangyayaring anomalya pagdating sa flood control and other infrastructure projects. Patuloy ang mga investigasyon na isinasagawa ng mga kinauukulang otoridad tungkol sa mga questionableng flood control projects sa bansa. Pagdating sa Legislative Branch, mayroong House Infrastructure Committee at Senate Blue Ribbon Committee na parehong nag-iimbestiga sa naturang issue. Maging ang executive branch ay bumuo na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok sa pagsiyasat ng mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, oras na rin para sa Judiciary Branch na ipakita ang kanilang aktibong partisipasyon pagdating sa mga ganitong usapin. Don't you think it's time that the judiciary also get involved in showing the people that we are all concerned about anti-corruption and we want to make sure that there will be accountability dahil yun po ata ang hinahanap ng taong bayan ngayon. Ngunit ayon kay Court Administrator Attorney Teresa Estuesta, adjudication o pagpapasya lamang ng kasong ihaharap sa hukuman ang saklaw ng Judiciary Branch pagdating sa mga ganitong issue. Anya, dito pinag-aaralan ang mga ipinipresentang ebidensya batay sa mga umiiral na batas. The thing is, it's an independent authority that each justice will have because that's the core value of an ethical judge, to be independent. Because if we become swayed with what's going on when there are potential litigable issues at hand, we may be prejudging cases already, Your Honor. Giit ni Representative Jokno, ang pakikilahok ng hudikatura sa usaping ito ay hindi nangangahulugang kumakampi ang mga hukom sa alinmang panig. Giit ng mambabatas, epektibo ang pagtutulungan ng tatlong branches, gaya na lamang ng National Consultative Summit on Extrajudicial Killings and Forced Disappearance na inorganisa noong 2007 ng nooy Supreme Chief Justice Renato Puno. When members of the three departments and civil society, yes, Your Honor, other stakeholders got together, there were concrete solutions that came about to address the problems then. Samantala, tiniyak naman ng court administrator na ipaparating nila ang suwestyon na ito kay Chief Justice Alexander Gesmundo, partikular na ang pagmamadali sa mga kaso ng large-scale corruption na may kinalaman sa pondo ng taong bayan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nangangamba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magaganap na protesta sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Tinanong ng media si Palace Press Officer Claire Castro kung naging konsiderasyon ni Pangulong Marcos ang nakaschedule na protesta sa desisyon nito na huwag nang dumalo sa United Nations General Assembly sa New York ngayong buwan. Ayon sa Palace official, normal lamang naman ang mga protesta. Ang pagpoprotesta naman ay natural, normal yan. Sa bawat bansa, kung may mga sentimiento ang mga kababayan natin. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon.
Nasampahan na ng reklamo sa Parañaque Prosecutor's Office ang 2 miyembro ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys kaugnay ng paggamit nila ng peking driver's license. Posible silang maharap sa 6 na taong pagkakabilanggo at pagmultahin ng 1 milyong piso. Pero ang kanilang mga orihinal na driver's license ay kinansela na ng Land Transportation Office habang buhay. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. So ang DOTR at ang LTO, hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapa-opisyal o pribadong individual, ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. Formal nang sinampahan ng reklamo ng Land Transportation Office o LTO ang 2 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa paggamit ng peking lisensya. Partikular sina former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineer Bryce Hernandez na mga miyembro ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umano'y sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Use of falsified documents o paglabag sa Article 172 ang kasong inihain sa kanila ng Land Transportation Office o LTO sa Parañaque Prosecutor's Office kanina. Pinangunahan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang paghahain ng kaso. Kung mapapatunayan ang kanilang paglabag, maaari silang makulong ng 6 na taon at magmulta ng nasa 1 milyong piso. Pero dahil sa paggamit nila ng peking lisensya, habang buhay ng kakansilahin ng LTO ang mga tunay nilang driver's license. Ayon kay LTO Chief Mendoza, tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon hanggang sa matunton kung saan nakuha ng 2 BGC Boys ang peking lisensya. Sa ngayon, talamak ang mga alok na lisensya online kung saan mas madali umano ang proseso. Hindi na kailangan ng driving test, hindi na magpapasa ng medical certificate, pero makakakuha agad ng lisensya. May online, yun ang nakikita natin ngayon. No? So ito, tuloy-tuloy lang investigasyon tukol po dito. This is just a start. Pero ang instructions po sa amin ay tuloy-tuloy investigasyon. Nagpadala na rin ang LTO ng sulat sa Okada na sinasabing pinanggalingan ng mga peking lisensya nina Alcantara at Hernandez. Nabigyan sila ng ating kasulatan ng LTO, kailangan nila magpaliwanag. No? Base na rin sa pandinig sa Senado. No? Apparently and allegedly, nanggaling sa kanila mismo. There must be something wrong, either sa Okada management o sa mga tao nila. Sa mga susunod na araw, magsasampa rin ng reklamo ang LTO at DOTR sa iba pang miyembro ng BGC Boys kasama sina RJ Domasig at JP Mendoza na umano'y gumamit din ng peking lisensya. May paalala naman ang DOTR sa mga patuloy na tumatangkilik sa bentahan ng peking driver's license. Ito po ay magpapaalala sa taong bayan na talaga hindi ka pwede gumamit. Una, bawal ang peking license. Yan po ay pampublikong dokumento. Mas lalong bawal gumamit ng peking license. At yan po ay isang krimen. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag na ng Philippine National Police ang gwardiya sa viral video na pumutok ang baril habang nagtuturo ng gun safety o tamang paghawak nito. Ayon sa pulisya, maging ang security agency ng naturang gwardiya ay hinihingan nila ng paliwanag kaugnay ng insidente. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nag-iimbestiga pa rin po kami. Ina-evaluate pa rin po namin kung saan siya pwedeng makakasuhan. So ituturo ko sa inyo kung paano ang properly turnover para iwasan ang aksidenteng mangyari. Siyempre nakaload yan, kunin nyo yung magasin, lagay nyo dyan, tapos laging nakatutok sa baba. 3 beses, ikasa mga 5'9", 3 beses. Huwag yung pagkasa, kalabit. Pumutok. Kita sa video na ito ang pagputok ng baril na ikinagulat mismo ng gwardiya habang nagtuturo ng gun safety. Kaya naman, pati ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSYA na bahala sa nangyari nang mapanood ito.
Ayon kay Regional Civil Security Unit 3 Complaint Investigation and Detection Section Chief, Police Captain Raymond Vergara, pinagpaliwanag na nila ang naturang gwardya at maging ang security agency nito. Pinagpaliwanag po namin siya, pinagsasabit po namin siya ng kanyang explanation in affidavit form. And then same rin naman po ng agency na kinabibilangan niya. Pinagpaliwanag rin po sila sa pangyayari po na yon. Base sa paliwanag ng gwardya, edited ang video at hindi naman umano talaga pumutok ang baril. Nag-post din ito ng bagong video sa kanyang social media kung saan ipinakita ang orihinal na kuha. 3 beses ikasa mga 5-9, 3 beses. Huwag yung pagkasa, kalabit. Pumutok. Ang nangyari po doon sa video, ma'am, bale isa kong security content creator, vlogger. So, gumawa po ako ng content about of properly turnover. So, ang ginawa ko po, ma'am, inedit ko po siya. So, ginalingan ko lang pag-edit, kunwari pumutok, para ipapalabas ko na kung ang punto ko doon is kung walang properly turnover, gano'n ang mangyari. So, ginawaan ko siya ng editing, ilagyan ko ng effect, nag-acting ako, kunwari pumutok. Kaugnay nito, nagsagawa ng inspeksyon ang SOSYA sa lugar upang tingnan kung may tama ng bala ng baril sa pader. Tinignan po natin kung may illegal discharge sa parang po doon sa lugar at nakita naman po natin na wala pong pangyayari na gano'n, wala pong mark na yung pader na may marka na pinagputukan ng bala ng baril. At kausap rin po natin mismo si Tings TV, si Mr. Reynold Deniega Tingal. Yung pong tinignan po natin kung may valid po siyang license to exercise security profession at mayroon nga po siya valid po hanggang August 14, 2029. Ang kanya pong agency ay 888 Galant Security Services. Sa kabila ng pagtanggi ng security guard, nag-iimbestiga pa rin ang SOSYA sa kung ano ang paglabag na nagawa nito. Naglabas na rin ng memorandum advisory ang SOSYA sa tamang paghawak ng baril ng mga security guard. Pinaalalahanan din ito ang mga security guard na huwag mag-post ng mga inappropriate video, lalo na kung sila ay naka-uniforme. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga otoridad ang isang religious leader sa Baras, Rizal na sangkot umano sa illegal recruitment. Base sa impormasyong ibinahagi ng Department of Migrant Workers na dakip kahapon sa isang joint operation kasama ang National Bureau of Investigation si Bishop Reynaldo Basalio Gaday. Siya ang itinuturong nasa likod ng illegal recruitment ng Faithful Promise Foundation Philippines Incorporated na una nang ipinasara ng DMW noong April 28, 2025. Napag-alaman ng DMW na nagre-recruit umano ang nasabing religious organization ng mga Pilipino na gustong magtrabaho sa abroad bagaman wala itong permit mula sa ahensya. Pinapangukuan ng mga ito ang kanilang mga mare-recruit ng trabaho bilang factory workers, accountant, clerks at construction workers sa ibang bansa na may sahod na aabot sa 36,000 hanggang 120,000 pesos. Pinagbabayad din ng mga biktima ng nasa 50,000 pesos bilang placement fee. Modus umano ng religious group na magpanggap bilang mga missionary ang kanilang mga mare-recruit upang makakuha ng tourist visa para makaalis palabas ng bansa. Naharap si Gaday sa patong-patong ng mga kaso, pangunahin ang paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Maria Latoza mula sa Perth, Australia. Nagsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos sa pangalawang Venezuelan boat sa international waters na umano'y may lulang iligal na droga.
Ayon sa pahayag ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account, isinagawa ang pag-atake matapos makumpirma na may lulang ipinagbabawal na gamot na nakalalason ang naturang bangka. Nagbabala rin si Trump laban sa mga magtatangka na magdadala ng iligal na droga sa US na hindi nila ito tatantanan. Nasawi sa pag-atake ang 3 narco-terrorists na mula sa Venezuela. Kasabay nito, pinalakas ni US ang military presence nito sa paligid ng Venezuela sa pamamagitan ng pagde-deploy ng F-35 jets, mga barkong pandigma at libo-libong sundalo at marino. May nauna pang operasyong isinagawa dito ang Trump administration kung saan 11 katao ang nasawi na sinasabing mga konektado sa Tren de Aragua gang. Hindi natuloy ang pagpapadeport sa mga migrante sa ilalim ng one-in, one-out deal ng United Kingdom at France. Ito ay matapos na magkaroon ng legal challenge ang unang batch na tumawid sa English Channel. Samantala, inaasahang matutuloy pa rin ang mga unang deportation flight sa ilalim ng kasunduan sa linggong ito. Ngunit ayon sa ilang French officials, maliit na bilang lamang ang kanilang tatanggapin sa unang batch. May makatwirang batayan upang ituring na genocide ang mga isinagawang hakbang ng Israel laban sa mga Palestino sa Gaza mula nang magsimula ang digmaan kontra Hamas noong 2023. Ayon sa ulat ng United Nations Commissions of Inquiry, 4 sa 5 aktong itinuturing na genocide sa ilalim ng pandaigdigang batas ang nangyari sa Gaza. Una na rito ang pagpatay sa mga kasapi ng isang grupo. Pangalawa, ang pagiging sanhi ng matinding pisikal at mental na pinsala sa mga mamamayan. Pangatlo naman, ang sinadyang paglikha ng mga kondisyong naglalayong manglipol ng mga tao at ang panghuli ay ang pagpigil sa kanilang kakayahang magkaanak. Binigyang diin sa report ang mga pahayag ng mga lider ng Israel at ang pattern ng kilos ng kanilang mga puwersa bilang ebidensya ng kanilang genocidal intentions. Mariin namang itinanggi ng Foreign Ministry ng Israel ang ulat at tinawag itong distorted at mali. Dinipensahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Hamas leaders na nasa Qatar. Sinabi ng Israeli leader na hindi nito ipahihinto ang anumang opensiba kahit saan man sila naroroon bilang bahagi ng pagsisikap ng Israel na man-neutralize ang Hamas. Sa kabila ng mga pagbatikos mula sa Arab at Islamic countries, nagpahiwatig naman ang Israeli Prime Minister na hindi ito titigil sa pag-target sa mga lider ng Hamas upang maiwasan ang iba pang pag-atake ng mga ito sa hinaharap. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Western Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, mariing itinanggi ng Philippine Navy ang aligasyon ng China na ginagamit lamang umano ang Pilipinas bilang proxy ng mga dayuhang bansa kaugnay ng isinasagawang multilateral maritime cooperative activities. Giit ng isang opisyal ng Philippine Navy, ang Pilipinas ay hindi proxy ng sinuman kundi kinatawan ng pandaigdigang batas sa rehiyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. As a sovereign state, the country, the Philippines, does not act as the proxy of any foreign power. We are the proxy of international law in the West Philippine Sea. Ito ang tugon ng Philippine Navy sa aligasyon ng China na ginagamit lamang ang Pilipinas bilang proxy ng mga banyagang bansa sa pakikilahok nito sa mga multilateral maritime cooperative activities o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa. Kasunod ito ng ika-11 multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang Japan at Estados Unidos nitong nakaraang Biyernes at Sabado sa exclusive economic zone ng bansa sa bahagi ng West Philippine Sea.
Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa isyu ng West Philippine Sea, ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ay hindi pagkilos bilang proxy ng anumang bansa. Sa halip, ito ay kinatawan at tagapagtanggol ng pandaigdigang batas sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ang boses at mukha ng lahat ng bansang naninindigan para sa international law sa West Philippine Sea at South China Sea. Dagdag pa ni Trinidad, ang mga aktibidad ng AFP ay para palakasin ang ugnayang pangdepensa at kakayahang pangseguridad ng bansa. Giit niya, hindi ginagamit ng sinumang dayuhan ng Pilipinas. Sa halip, ito ay malinaw na paninindigan para sa ating karapatan at soberanya. We are the proxy of the rules-based international order and all other countries that support a free and open maritime domain in the South China Sea. Samantala, tiniyak ng Philippine Navy na hindi nila papayagang mawala ang anumang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc, kasunod ng deklarasyon ng China na gawin itong nature reserve. What the AFP shares with our national leadership is the heartbeat that we will not give up 1 square inch. Details of that we will not delve into, but rest assured that we have the appropriate actions ready to ensure that we could institute the command guidance of the Commander-in-Chief. The integrity of the national territory is paramount. Ang panibagong hakbang na ito ng China ay upang bigyan lamang aniya ng katuwiran ang kanilang mali at iligal na presensya sa West Philippine Sea. This is another false claim by the Chinese Communist Party to justify their illegal presence in our EEZ. From the non-existent 9-dash line to the illegal Chinese Coast Guard law of 2021. This recent pronouncement on the nature reserve is part of the malign influence to shape public perception and again justify their illegal presence. Patuloy na minomonitor ng AFP ang mga maritime feature na sakop sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kabilang na ang Bajo de Masinloc sa pamamagitan ng Maritime Patrol at Air Surveillance. Kinundi na naman ng Philippine Navy ang pahayag ng China na nagsagawa sila ng control measure sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Any control measures instituted by the PLA Navy, the Chinese Coast Guard or the Maritime Militia within our EEZ are all illegal. Whatever information they bring out to the information domain, it is all part of the shaping operations to justify again their illegal presence and their coercive and aggressive actions. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ititigil ng pamahalaan ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc sa gitna ng deklarasyon ng China na gumawa ng National Nature Reserve sa pinagtatalunang Bahura. Tiniyak din ng National Maritime Council o NMC na idadaan pa rin ng Pilipinas sa diplomasya ang pagharap sa issue. Ito ang balita ni Dante Amento. Unang-una, yung ginawa nila doon na walang basehan, it's illegal. It is contrary to what the UNCLOS in the 2016 arbitrariness ruled. Illegal at walang basihan kahit sa international law ang deklarasyon ng China na gawin nilang National Nature Reserve ang Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Maging mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at Japan ay nagpahayag na rin ng pagkadismaya sa hakbang na ito ng China. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, magpapatuloy ang pagpapatrolya o sovereign patrols ng mga barko ng Pilipinas tulad ng Philippine Coast Guard sa lugar. Paiiralin pa rin ng bansa ang diplomasya o mapayapang paraan ng pakikipag-usap. Tuloy-tuloy pa rin naman natin gagawin, pagpapatrolya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapunta natin ng mga mangingis ng Pilipino. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng mga support like pagpapadala ng fuel, pagkain, tubig sa ating mga mangingisda.
Binigyang diin pa ni Yusek Lopez ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground. Ibig sabihin bukas ito sa ibang bansa para pangisdaan kaya walang karapatan ang China na bakuran at pagkaitan lalo na ang mga Pilipino. Ang gagawin anya ng China ay malinaw na encroachment o panghihimasok at layong pigilan lalo na ang Filipino fishermen doon. Pag sinabing traditional fishing ground, pwede rin mag-fish yung mga Vietnamese and even Chinese actually. So wala silang karapatan para maglagay ng nature reserve kasi pag ginawa nila yon ay pipigilan nila ang pagpasok o pangingisda ng mga Filipino, Vietnamese, even Chinese fishermen. Hypocrisy o pagpapaimbabaw lang anya ang deklarasyon ng China na gawin nilang nature reserve ang Bajo de Masinloc. Paliwanag nito ang China mismo sa pamamagitan ng Chinese fishermen ang sumira sa bahura ilang taon na ang nakararaan sa pamamagitan ng pagkuha sa giant clams o taklobo para ibenta. Halos nilimas nila yung bahura ng mga giant clam, mga taklobo. In fact, dahil tinanggal mo na yung mga giant clams na yun, ay yung state ng shoal ay talagang bumaba. Samantala, isang art exhibit mula sa ginawang painting contest ang makikita ngayon sa Centro de Turismo sa Intramuros, Manila. Ito ay sa pamamagitan ng sining o nagpapakita ng likhang sining ng mga Filipino artist patungkol sa ating karagatan bilang ang Pilipinas ay napapaligiran ng malaking bahagi ng tubig. Kaugnay na rin ito ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Sa history natin is parang we were defending ourselves from the colonizers sa lupa lang eh. But we realized later on na ang laki pala ng dagat natin. It's actually 7 times larger than our land area combined. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang 30 minuto ay natapos na agad ang sesyon ng House of Representatives ngayong araw. Sa gitna ito ng usap-usapan sa Kamara na issue ng pagpapalit ng liderato. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, totoo ba ang umuugong na usapin hinggil diyan sa pagpapalit ng House leadership? June, walang kumpirmasyon sa mga kongresista o kaya naman dito sa mismong House of Representatives kaugnay nitong usap-usapan sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ngunit nabanggit kanina ni Navotas City Representative Toby Tiangco na naniniwala siya na bilang paggalang kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. o sa desisyon ng Malacanang ay walang magiging paggalaw dito sa leadership ng House of Representatives. Sa pananaw ni Representative Tiangco, ang ugong-ugong tungkol sa pagpapalit umano ng leadership sa Kamara ay may kaugnayan sa issue ng 2025 national budget. Ang naturang issue ay matagal na umanong iniiwasang harapin o mapag-usapan. Baka naman yung iba na-realize na nila talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na wag harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng karamihan na kailangan na harapin tong issue na to. At hindi na pwede. I mean, kung sakali. Hindi kasi walang sesyon ng Huwebes, di ba? So if ever magkakaroon ng change, sabi ko, baka bukas yun. Samantala, itinanggi naman ng kongresista na personal niyang nakakausap si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga issue ng House of Representatives. I have never texted him about the affairs of the House. Dahil noong 19th Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House kay Presidente. Bukod dito, nabanggit din ng mambabatas na may mga nakakausap siyang mga kasamahan sa Kongreso na humihikayat sa kanya na maging House Speaker. Ngunit hiniling niya sa mga ito na huwag na siyang isama sa listahan ng nais nilang pumalit sa liderato.
Ako basta sinabi ko na sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag niyo na ako isama doon sa listahan. Nag-decline na ako. The previous Saturday pa lang, nung tinawagan ako ni Albi, sabi ko, huwag na, siya na. Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin if I would reconsider. I've already said na wala na. Huwag na nila ako isama doon. Paliwanag ni Representative Shanko, ayaw niyang isipin ng publiko na ginamit niya lang ang kasalukuyang issue para makuha ang nasabing posisyon. Kasi pangit di ba? Baka I was the most vocal about this issue. Baka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Papatunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin yun. June, bukod kay Congressman Shanko, ayon pa sa source ng UNTV na nagpunta umano si House Speaker Martin Romualdez sa Malacanang ngayong araw, September 16, para makipag-usap umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit walang detalye o hindi malinaw kung ano yung pakay ni Speaker doon sa pagpunta niya o kung ano yung mapag-uusapan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Usap-usapan din na pinag-iisipan umano ni Speaker Romualdez kung siya ay magfa-file ng leave of absence o kaya naman ay mananatili siya bilang House Speaker o kaya naman ay tuluyan na siyang magre-resign bilang Speaker ng House of Representatives. At ayan yung mga antabayanan natin dito sa House of Representatives. Ayan muna update, balik sa iyo, June. Jed, ibig bang sabihin niya kung ngayong araw ay walang paggalaw, bukas pwede. Ganun ba yun, Jed? June, walang binanggit o walang ang kumpirmasyon mula sa mga kongresista o kaya mismo dito sa House of Representatives na magkakaroon ng pagpapalit doon sa liderato o kaya paggalaw naman dito sa House leadership nga. Ngunit binanggit ni Congressman Shanko kanina na posible nga or may posibilidad na mabanggit itong pagpapalit ng leadership dahil nga may session bukas at sinabi niya rin na wala namang session pagdating ng Thursday o kaya Friday, June. Sinabi niya ba kung meron na silang numbers? June, binigyang diin kanina ni Congressman Shanko sa interview na hindi importante yung numero dahil ang pinaka-importanteng vote aniya ay yung desisyon ng Malacanang o kaya naman desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binanggit niya na ang mga kongresista ay nirerespeto itong desisyon ng Pangulo kaya binanggit niya rin na naniniwala siya na walang magiging paggalaw dito sa House leaderships hanggat walang binibigay na go signal o kaya pahayag ang Malacanang kaugnay rito, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipinag-utos na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa bank accounts ng mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sakop ng kautusan ang nasa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at korporasyon. Kabilang na ang 20 dati at kasalukuyang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways at ilang contractors. Ayon sa AMLAC, inaprubahan ngayon ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ng mga taong iniugnay sa flood control anomalies. Samantala, mayroon namang 24 na oras ang mga bangko para mag-comply sa kautusan ng AMLAC. Na-inform na po ang mga bangko ng mga taong ito na i-freeze na ang kanilang mga bank account. So, thank you very much po sa Central Bank, sa BSP at si AMLC. And hindi pa tapos ang laban. Initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po nito. Dahil makakampante po ang ating mga kababayan. Nasisimulan na ho natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito. Binawi na ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang suspension sa bidding sa lahat ng locally funded projects ng DPWH. Batay sa memorandum na inilabas ng DPWH ngayong araw,
nakasaad na lifted na ang suspension sa bidding upang maiwasan ang pagkakaantala ng implementasyon ng critical national infrastructure projects. Sa kabila ng lifting of suspension, ilang mga pulisya naman ang tinakda ng DPWH na kinakailangang masunod sa pagsagawa ng bidding. Una na rito ang pagsagawa ng live streaming sa lahat ng bidding activities, geotagging ng project sites at iba pang mga patakaran. Ang anumang paglabag dito ay maaaring maging subject ng kanselasyon o pagpapaliba ng bidding process ng isang proyekto. Nauna nang sinispindi ni Secretary Dizon ang bidding sa lahat ng locally funded projects sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Inisyuhan na show cause order ng Senado ang Meta Philippines sa dating kilala bilang Facebook. Bunso nito na hindi pagdalo sa pagdinig ng Senado habang may issue ito sa paglaganap ng online gambling sa bansa. Kinumpirma naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ilang e-wallet apps ang wala ng link sa online gambling. Ito ang balita ni Asher Cadapon Jr. No, Committee Secretary. Why are they dictating this committee kung kailan sila mag-attend? No. Ay kung ganyan pala, gusto pa nila, and I don't agree attendance. I don't know kung kailangan siguro isapina yung country representative nila. I mean, that's not an excuse na in their own time and in their own explanation. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate Committee on Games and Amusement Chairperson Senator Erwin Tulfo ang hindi pagsipot ng kinatawan ng Meta Philippines sa pagdinig ng Senado. Ito ay sa gitna ng investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa paglaganap ng online gambling sa bansa, bunsod ng masamang epekto nito sa lipunan. Partikular na ito sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga electronic o e-wallet app na tanggalin na ang mga link nito sa online gambling. Paliwanag ni Senador Erwin Tulfo, nagpadala sila ng imbitasyon sa Meta Philippines o dating kilala bilang Facebook. Ngunit hindi umano sila makadadalo sa Senate hearing dahil sa naunang commitment o schedule nito. Nawala na nga, inalis na nga natin dito sa mga e-wallets, doon napunta sa kanila. And then may mga links sila doon na pwede kang magsugal and then they don't want to attend. So don't force me, Meta, na isabpina ko pa kayo. Because I know they have country. Iminungkahi naman ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros na pagpaliwanagin ng Meta Philippines. Suggestion, Mr. Chair, dun sa sulat ng Chair sa Meta Philippines office, the Chair may wish to consider issuing them a show cause order why they should not be subpoenaed. Tama, Madam Chair. That's what we're going to do. Exactly. We have a problem here and this is a national problem. Hindi po ito problem na sa Metro Manila. Problem po ito ng mga tao. And imagine, Senator Risa, there's like 65% of Filipinos are hooked in online gambling. And that's what we're trying to find a solution right now. Ayon naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, inalis na ng mga e-wallet company ang mga link na ito sa kanilang app. Kung mayroon man anyang makikita pa, ay hindi na gumagana o ma-access ang online gambling sites. As of end of day of August 16, all the Bangko Sentral supervised institutions have complied. That includes 38 non-bank electronic money issuers, or commonly referred to as e-wallets. And we have verified that the links no longer exist, nor they are working already, Your Honor. Kinumpirma din ito mismo ng ilang e-wallet o digital firms. Ang GCash po ay nagpapatuloy i-monitor yung mga transactional behavior ng aming customers or merchants, at pag nag-violate sila ng aming risk protocols, sinususpendi po namin. As I've said, zero tolerance po ang GCash for illegal activities, Your Honor. Mr. Chair, we stress that we only partner with PAGCOR licensed gambling operators, and we take our security very seriously. As a matter of fact, in 2024, our security team was able to take down more than 200 of these online sites and online platform accounts in coordination with the lawful authorities. And we are also very much in coordination with the CICC and the PNP-ACG to make sure that all of these sites are not using our logo and our facilities illegally.
Sinabi naman ng PAGCOR sa Senate hearing na may ilulunsad silang hakbang upang mas malabanan ng operasyon ng mga illegal na online gambling website. Meron na po kami ngayon na ilo-launch na isang AI tool kung saan per second po nakaka-detect po ito ng mga illegal gambling websites. And nakikipag-ugnayan din po kami sa CICC, NTC, and DICT para naman po mabilis din po ang pagbablock dito sa mga websites na ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Babala sa mga mahilig magkalat kung saan-saan, nagkasundo na ang Metro Manila mayors na gawing unified ang parusa sa sinumang mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kahit anong improvement po natin sa ating mga drainage systems, kahit lakayan po natin ang daluyan ng tubig, kung puro basura din po ang laman ito, ay patuloy nating haharapin ang problema po ng pagbaba. Isa sa matagal ng suliranin ng mga lungsod at bayan, lalo na sa Metro Manila, ang pagtatambak ng basura sa mga kalsada at ang patuloy na pagtatapon nito sa mga ilog at kanal. Ito ay nagiging pangunahing dahilan ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig gaya ng estero na dumadagdag sa problema ng malalaking pagbaha tuwing malakas ang pag-ulan o kalamidad. Kaya naman bahagi na sa aksyon ngayon ng Metro Manila Council ang pagtataas ng penalty sa mahuhuling iligal na magtatapon ng basura. Mula sa dating 2,500 na pagkasunduan ng 16 na lungsod at munisipalidad sa National Capital Region na gawin na itong 5,000 pesos maliban na lang sa pateros. At kung hindi po natin disiplinahin ating mga mamamayan at patuloy lang sila magtatapon ng basura sa ating mga ilog, mga creek, ay paulit-ulit na natin mararanasan ng problema ng pagbaba. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, aamyendahan na ang ordinansang ito upang magkaroon ng uniform o pagkakapare-pareho sa presyo ng penalty sa mga lalabag. Base sa ordinansa, hindi pagbabatayan kung gaano karami o kalaki ang basura na itatapon, kundi kahit anong bagay na itapon ay maaaring hulihin at singilin ng 5,000 pesos. At ang ginawa po namin ay dineputize namin ang aming mga kawani ng pamahalang lungsod. So ang ating Public Order and Safety Office, ang ating Task Force Disiplina, ang ating kapulisan, pati po ang ating mga barangay officials, pati po ang ating mga barangay tanod, they will now be allowed to issue violation tickets dito po sa mga mahuhuling magtapon ng basura. Kabilang sa mga lugar na pinagbabawal pagtapunan ng basura ay ang mga creek, ilog, kanal at mga kalsada. Kaya naman muling paalala at panawagan ng mga lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan ng publiko sa tamang disiplina ng pagtatapon ng kanilang basura. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtaas na ng alerto ang Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng kanilang security protocol kaugnay ng idaraos na malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa September 21. Nilinaw naman ng AFP na wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, we declared Red Alert 12 September as a standard security protocol. So pag may mga ganitong insidente, no? Naka-red alert ngayon ang sandataang lakas ng Pilipinas dahil sa isa sa gawang malawakang rally ng iba't ibang grupo sa darating na September 21. Layo ng kilos protesta na kondinahin ang talamak na korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla, bahagi lamang ito ng kanilang standard security protocol na ipinatutupad tuwing may malalaking aktibidad, katulad ng ginagawa rin tuwing State of the Nation address ng Pangulo. Giit niya, wala silang nakikitang banta sa pambansang seguridad kaya't hindi ito dapat pagmula ng pangamba ng publiko. Layunin nito is to pool our personnel, no, to be able to stand ready for any eventuality. So this is not to sow any panic, but sa amin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, internal yon para sa amin, para kami naman ay maging handa for any eventuality. Dagdag pa niya,
Mananatiling nakasuporta ang puwersa ng AFP sa Philippine National Police para sa pagpapanatili ng peace and order, habang nagpapatuloy ang kanilang mandato sa pagbabantay sa national security at territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea. Mariinding pinabulaanan ng militar ang mga espekulasyon na itinaas ang Red Alert para protektahan ng mga politiko o may kinalaman ito sa pagkansela ng ilang biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Giit ni Colonel Padilla, nananatiling walang pinapanigan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga isyung may kinalaman sa politika at tapat pa rin sila sa kanilang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan ng bayan. Bagamat nirerespeto ng AFP ang mga personal na pananaw ng bawat sundalo, iginiit ni Padilla na mananatili silang apolitikal at hindi papanig sa anumang interes na pampolitika. Patuloy rin ang paalala ng pamunuan ng AFP sa mga sundalo hinggil sa kahalagahan ng kanilang sinumpaang tungkulin, lalo na sa panahong may mga isyong maaaring makaapekto sa katatagan ng bansa. But as we wear the uniform, we do not have any other color than the uniform that we wear. So ang allegiance po natin is to the flag and to the duly constituted authority. Andyan po ang pagsunod natin sa Constitution. Yes or no, down to our ground commanders, patuloy po natin na nire-remind consistently ang ating mga kasanduluhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa mga organizer ng malawakang kilos protesta sa September 21. Ipipresenta ng PNP ang mga hakbang para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa idaraos na kilos protesta. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng General Security Planning, lalo na't nais nilang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa aktibidad. Sisiguruhin din ng PNP na sapat ang bilang ng mga pulis na ipakakalat sa mga lugar na pagdarausan ng demonstrasyon at programa. Bahagi ng koordinasyon ang pagtiyak na mayroon silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Nilinaw rin ng PNP na wala silang namomonitor na banta sa seguridad ng naturang rally. Inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority ang listahan ng mga kalsada sa Metro Manila na sakop ng total parking ban at ng mga lansangang maaaring pahintulutan, subalit may kaukulang oras lamang. Kaugnay nito, gagamit din ng mga body cameras bilang karagdagang safeguards kasabay na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nagpasa ng Metro Manila Council Resolution na nagbabawal ng pagparada sa National Primary Road. Sa National Secondary Road naman, pwede siya, pwera lamang pag 7 a.m. to 10 a.m. At bawal din po pag 5 to 8 p.m. At pag all other roads, hahayaan po natin ng LGUs na mag-regulate. Sa inilabas na Metro Manila Council Regulation, pinagbabawal ang mag-park sa mga national primary roads, intersection, pedestrian lanes, mabuhay lanes at mga pangunahing kalsada sa EDSA, Recto, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Commonwealth, Ortigas at iba pa. May mga area naman na no parking zone o mga secondary roads na maaari lang mag-park kung may ordinansa mula sa LGU at hindi rush hour gaya ng 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Kaya maaaring magpatupad ng ordinansa ang mga LGU sa lungsod at munisipyo tungkol sa parking basta't ayon sa regulasyon at isasaalang-alang ang trapiko, negosyo at iba pang lokal na usapin. Ayon sa ahensya, ang mga iligal na nakapark ay may kaukulang parusa, batay pa rin sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Hopefully bago magkaroon ng Christmas rush, implement na ito para po maibsan. Alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko, ay bumibigat yung daloy ng traffic. So, we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahing lansangan natin. Kaugnay ng mga lugar na inilabas na magkakaroon ng absolute no parking, may hirit si Manila City Mayor Isko Moreno. Kaugnay naman ng pagkakabilang ng Recto sa total street parking ban.
may mga areas kasi talaga na katulad sa Maynila, non-negotiable, and some we are trying to blend with the demand on doon sa kanilang kalsada. So pag malaki, like in the case of Recto, sobrang lapad ng Recto, yung isang portion doon, hinaya namin na makapag-deliver at makapag-supply at makapag-distribute yung aming mga negosyante doon sa area na yun. Sang-ayon naman ang ilang alkalde ng Metro Manila Council at sinabing hindi applicable ang total banning sa pagparada ng mga sasakyan dahil marami nilang kailangang isaalang-alang, kaya naman naging localized na ang kanilang naging approach. Nagtatanong nga yung iba, no? Yung iba kasi gusto total parking ban. Pero you have to also consider the reality on the ground, diba? Saan ba nga ba paparada natin mga sasakyan? So yun, through these local ordinances, dahil nga magiging localized na nga po approach, the LGUs can now determine ano bang mga kalye namin ang pwede talagang paradahan na hindi naman po magiging sagabal sa traffic. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng feasibility study ang Department of Transportation o DOTR para maglagay ng hybrid carousel sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa isang panayam, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na ang plano ng ahensya ay ipattern ito sa EDSA busway na may exclusive lane para sa mga bus. Pinag-aaralan niya kung ilalagay ang busway sa buong kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang sa kahabaan ng Quezon Avenue. Naglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy o BAA 77 hinggil sa pag-distribute ng 7 parliamentary seats na orihinal para sa Sulu. Inuutusan din ng Korte ang Commission on Elections sa COMELEC at Bangsamoro Transition Authority o BTA na magsumite ng komentaryo hinggil dito sa loob ng 5 araw. Batay sa petisyon ng ilang grupo mula sa Bangsamoro, labag sa konstitusyon ng ipinasang batas ng BTA, ito ay minadali at maapektuhan ang kanilang mga presinto kapag magbabago ang kanilang mga distrito bilang epekto ng batas. Samantala, ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pag-aaralan nila bukas sa en-banc session ng TRO ng Korte. Kabilang anya sa kanilang pag-aaralan ang epekto nito sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro sa October 13 at kung kailangan ba nilang tumigil sa paghahanda. Naging bagyo na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa may Infanta, Quezon kaninang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon. Para sa detalye, narito si John Manalo, weather specialist ng Pag-asa DOST. Sa kasalukuyan, ngayong 5 p.m. ay dineclare natin na tropical depression at binigyan na nga po natin ito ng local name na Mirasol. Ito ay nasa 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na 55 kilometers per hour at pagbugso. Ibig sabihin, bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nitong bagyo na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay nagmumove pa northwest, papalapit sa kalupaan ng ating bansa sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita din natin sa ating analysis na may posibilidad na bumagal pa ito habang binabaybay yung ating eastern coast ng Luzon. At ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng eastern part ng Luzon, kasama yung Bicol region. At bukod dito, sa tropical depression Mirasol, ay nakakaapekto din sa atin itong southwest monsoon or habagat, particular na dito sa Palawan, sa western Visayas,
at sa western part ng Mindanao. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay nananatiling maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, except lang dito sa bandang eastern part ng Mindanao. At yung LPA na ating minomonitor ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility, pero sa mga susunod na oras ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na itong direktang epekto o anumang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, meron din tayong minomonitor na cloud cluster. Ito yung mga kaulapan dito sa eastern na part o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay nananatili itong cloud cluster o kaulapan lang. Wala pa itong defined circulation at hindi pa pumapasok sa mga checklist natin para i-declare siya na LPA. Pero habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility, ay tumataas din yung posibilidad na ito ay maging low pressure area by Friday. At dahil nga po dito sa bagyong si Mirasol ay meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Ibig sabihin, malalakas na hangin yung pwedeng makaapekto sa mga lugar na nakataas sa signal number 1, 39 to 61 kilometers per hour. So posibleng makasira ito ng mga bubong, lalo na kung mahina yung structure na ating tinutuluyan o mga structures sa paligid ng ating bahay. Kasama dyan, yung Batanes, yung Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Quirino, Isabela, northern and central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, at probinsya ng Catanduanes. Kaya gusto natin paalalahanan habang hindi pa dumalapit ng tuluyan sa atin yung si bagyong Mirasol, ay paghandaan natin kung may kailangan tayong i-reinforce na structure o mga tent na nakalatag pa, ay pwede na natin itong gamitin na tsansa para mapaghandaan yung paglapit pa itong si Mirasol. At ito yung weather advisory. Ibig sabihin, from 5 p.m. today hanggang 5 p.m. bukas, ay posible na makaranas tayo ng 50 to 100 millimeters na mga ulan. Ibig sabihin nito, ay posible yung mga localized flooding o yung mga flash floods. Lalo na doon sa mga nakatira sa urbanized area o sa mga low-lying areas. And also, kung nakatira tayo malapit sa mga rivers, mga ilog, so posible na tayo ay maapektuhan ng mga pagbaha. Dito yan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Also, habang lumalapit itong si bagyong Mirasol, posible din yung tinatawag na orographic lifting. So yung mga kabundukan dito sa Cordillera Mountains, posible rin na makaranas sila ng mga pag-ulan. At bukas naman ng 5 p.m. hanggang sa isang araw, hanggang sa Thursday afternoon ng 5 p.m. ay posible din na makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Habang papalapit itong si Mirasol dito. So mababawasan din naman yung nakataas na weather advisory dito sa eastern part ng Central Luzon at sa Northern Luzon. At ito yung ating forecast track patungkol dito sa kay bagyong Mirasol. So, northwestward yung kanyang movement. Sa kasalukuyan, ito ay nandito sa vicinity o sa ating katubigan o coastal waters ng eastern part ng Luzon. And then, pinakamalapit ito sa ating bansa bukas ng madaling araw, alas 2 hanggang alas 6 ng umaga. At habang binabaybay nito, yung kanyang direksyon, ay posible na kung hindi magbabago yung ating forecast track at yung movement niya mismo at yung bilis niya, ay by Thursday ng hapon, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:9 na nagsasabi, "Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.